Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang mga limang misconceptions na pinaniniwalaan ng karamihan na maaring o yung posibleng mangyari pagkatapos po ng Bitcoin halving event ngayong taong 2024. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi rito ay the fourth Bitcoin halving is approaching, expected to happen tomorrow on April 20, 2024. Usually a time for gatherings and excitement among enthusiasts. Kaya ayan na po. Ang ikaapat na Bitcoin halving event ay magaganap na po yan bukas, April 20, 2024 po. Kaya ayan, dito po yung kung saan ay magtitipon-tipon ang buong community ng cryptocurrency para ipagdiwang ang malaking kaganapan na ito kay Bitcoin. At ngayon ay atin pong alamin yung mga limang posibleng mga misconceptions yan kung saan ay pinaniniwalaan ng karamihan. Kaya yan, myth number 1. Halving will have a negative impact on miners to the extent that they become unprofitable. Kaya ayan, magkakaroon daw po ng hindi magandang epekto sa mga minero, sa mga Bitcoin miners ang Bitcoin halving na ito. At sila raw po ay magiging unprofitable or hindi na raw po sila kikita. Yan, malamang ay kikita sila pero konti lamang daw po yung kanilang posibleng pwedeng kitain. Yan, isa lamang po itong misconception. Yan, kasi yung Bitcoin halving kasi na ito ay mahahati yung reward ng mga minero. Kaya parang sila yung maaapektuhan dito. Kasi mahahati yung kanilang reward na nakukuha at yan nga, yung kanilang kita ay mababawasan. This was likely the most prominent fear that people had leading up to the first halving. Yan raw po, ito raw yung talagang ikinatatakot ng karamihan. Yan yung magiging unprofitable na daw po yung mga minero at posibleng mag-quit na sila sa pagmimina at yan magdudulot ng negative impact sa presyo ni Bitcoin kung nangyari po yan. Kasi yung mga minero ay mahalaga po talaga ang mga minero dito sa ecosystem ni Bitcoin. Kung wala pong minero ay magiging mabagal po yung mga transactions natin dyan. While halving may seem to reduce profitability, mining technology advancements, changes in Bitcoin's price and community adaptability have historically countered the challenges. Kaya ayan, maski makakalahati daw or makakati daw yung nakukuhang reward ng mga minero, ay nakakahabol naman po sila dahil sa pagbabago ng ating mga mining technology. Mas nagiging improve or mas na-i-improve po yung at saka mas nagiging efficient yung mga mining technologies natin. At syempre, tumataas din ang presyo ni Bitcoin. Yan, maski nagkaroon ng halving at nahati yung kanilang nakukuhang reward, pero tumataas naman yung presyo ni Bitcoin. At syempre, yung adaptability ng community. Kaya yan po yung parang nagka-counter yan sa kanilang yan, maski nahati yung reward ng mga minero ay at least ito po yung mga bagay na parang nagka-counter sa mga challenges na ito at nananatiling profitable pa rin sila kahit na nahati yung kanilang reward. And myth number 2 naman dito ay Bitcoin halving immediately triggers higher prices. Ayan, maraming naniniwala na pagkatapos po ng araw ng Bitcoin halving, yan, saktong April 20, 2024 ay maraming naniniwala na bubulusok ang presyo ni Bitcoin ng pataas. Yan, or magkakaranas ito ng isang mabilisang pag-angat sa presyo.
Throughout history, the halving of Bitcoin has been associated with notable price fluctuations. Yet the idea that prices will immediately rise is incorrect. Yan, totoo naman po na kung pag-check po natin yung past performances ni Bitcoin, particular po nung siya ay nagkaroon ng mga nakalipas na halving event, ay nakakaranas siya ng mga price fluctuations. Yan, malalaking paggalaw sa kanyang presyo. Pero ayan, ay sa kadalasan ay hindi po ito yung nangyayari. Ayan, hindi po kaagad-agad yung impact. Sa madaling salita ay hindi po kaagad-agad yung impact ng Bitcoin halving sa presyo ni Bitcoin. Ayan, hindi po immediate or hindi po agad-agad. Ayan, merong aabot po ng ilang linggo. Ayan, meron ding aabot ng ilang buwan. Ayan, bago po ito magkaroon ng impact. There are also possibilities of Bitcoin price pullbacks. No one knows exactly. Ayan, meron ding posibilidad na posibleng maski or pagkatapos ng Bitcoin halving event ay babagsak ito. Ayan, may posibilidad na rin na ganyan ang mangyari. At wala po talagang nakakaalam. Yung mga inilalabas po natin dito, ayan, sa mga previous na mga yan ating yung mga previous na videos ko dito ay pawang mga speculations lamang po ang mga yan. Sa katunayan ay wala po talagang nakakaalam. Ayan, no one knows exactly. Past halvings have led to surges in prices that typically happen months later, possibly as a result of reduced supply alongside heightened excitement and demand. Yan, yung mga nakalipas po na Bitcoin halving event ay umangat po talaga yung kanilang presyo. Pero nangyari lamang po yan pagkatapos po ng ilang buwan. Kaya hindi po agad-agad na pagsapit ng April 20 ay malamang ay kinabukasan ay sasabog na. Ayan, hindi po ganyan. Ayan, may kailangan po nating maghintay ng yan, posibleng ilang buwan pa bago talaga mag-take effect ang Bitcoin halving event. Myth number 3, Bitcoin halving will result in a major decrease in Bitcoin's security. Ayan. Ito naman po yung pangatlong misconception natin na kapag nagkaroon daw ng Bitcoin halving ay mababawasan daw yung security ni Bitcoin. Yan, the security of the Bitcoin network is determined by the computational power allocated to it, not by the block reward itself. Yan, dapat po nating malaman na yung pagdating po sa security ni Bitcoin ay nakasalalay po ito sa kanyang computational power at wala po itong kaugnayan sa block reward. Kasi yung Bitcoin halving event na ito ay yung maapektuhan lang naman po rito ay yung block reward at hindi po yung kanyang computational power. Yung tanging block reward lamang po ang magkakaroon dito ng yan, mahahati. At yung kanyang computational power ay hindi po siya mahahati. Ganun pa rin po, walang pagbabago. Tanging yung block reward lang ang mahahati. Additionally, the robust security of the network is enhanced by the decentralized nature of Bitcoin mining, which involves participants from around the world. Kaya yan po yung kagandahan dito kay Bitcoin. Yan, yung mga minero ay nasa iba't ibang sulok ng mundo. Yan, kaya napaka-decentralized po niya. Number 4. Bitcoin halving is mainly used to manipulate Bitcoin price. Yan, ginagamit lamang daw ang Bitcoin halving na ito para i-manipula yung presyo ni Bitcoin. The halving is a scheduled aspect of Bitcoin's algorithm. It is created to manage inflation and imitate the limited availability of resources such as gold. Kaya yan, ang Bitcoin halving ay hindi po talaga ito ginagamit para i-manipulate ang presyo ni Bitcoin. Yan, isa po itong talagang nakaprogram na po talaga siya. Kaya part po ng kanyang algorithm. Ayan, na kada paglipas ng 4 na taon ay magkakaroon siya ng Bitcoin halving. Ayan, ito po ay dinesign ng creator nito. Ayan, na
para i-manage po yung inflation at gayahan na rin yung yung limited availability tulad po ng mga resources na tulad ng ginto. Its main goal is to secure the long-term sustainability and limited supply of Bitcoin rather than manipulate market prices. Yan po yung talagang pinaka layunin ng Bitcoin halving na ito. Ang i-secure yung kanyang long-term sustainability niya. Yan, at saka yung kanyang limitado na supply. Yan, kaya hindi po talaga ang Bitcoin halving ay hindi po talaga para i-manipulate ang presyo ni Bitcoin. Ayan, ang panghuli or pangliba na misconception po natin dito ay halving events bring attention to Bitcoin's deflationary characteristics. Ayan. Yung kanyang katangian daw, yung kanyang deflationary characteristics. Ito po ay maikaugnayan sa kanyang value or halaga. Some people believe that Bitcoin's halving event diminish its worth as a deflationary asset due to increased volatility and uncertainty. Yan, may mga taong naniniwala daw na ang Bitcoin halving event ay nagkukos daw po ito ng diminish sa kanyang value bilang isang deflationary asset, dulot po ng yung kanyang pagtaas sa kanyang volatility at saka uncertainty. Nevertheless, halving events are a crucial part of Bitcoin's design, as is stated in Satoshi Nakamoto's emails, the founder of the coin. They enhance its attractiveness as a long-term store of value by decreasing the rate of new supply, reinforcing its deflationary characteristics. Ayan. Ang sabi naman po dito ni Ginoong Satoshi Nakamoto, siya po yung creator ni Bitcoin, ay na-design po itong si Bitcoin na talagang pang long term, maganda po siya pang long term store of value. Yan na rin po yung laging sinasabi ni Ginoong Robert Kiyosaki. Kaya pagdating po sa mga sitwasyon na nagkakaroon ng inflation ay ayon po sa kanya ay maganda pong i-consider itong si Bitcoin bilang isang store of value. Ayan, kasi meron siyang yan na nga. At yan po ulit ang 5 na mga misconceptions na pinaniniwalaan ng karamihan na misconceptions dito kay Bitcoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.